about your experiences, your insights, and challenges in working in the tourism and hospitality industry, especially in a multicultural environment. So we really appreciate kaayo your time and willingness to share your experiences with us. I am Stephanie De Leon, and I will let my group members introduce themselves as well. You guys may begin. Hello, sir. Good evening. My name is Silvera. And can you please introduce yourself and share a short background about yourself, sir? So my turn. So my name is Julius Ralph Lape. So I live in Pardo. Recently living at Pardo and recently working at Quest Hotel Conference Center Cebu. Starts at 2011 until present. So 15 years working in the hotel industry. Also, uh, 3 years working abroad in TGI Fridays. So I've been working in this industry quite some time. So mga most likely 17 years na. So it's kana bang comforting zone sa akong area nga especially in talking to other guests, especially other nationalities. So thank you also sa opportunity nga I could share my experience sa inyo mga future of the HM students, so future of the industry. So I will be free to help you and answers your questions, your doubts, or mga insights. Thank you so much for that, sir. I am Carla May Kagampang, and um, could you also briefly share your career background, sir? Like, unsa imong first job before ka naka-work abroad, and unsa imong journey padung sa imong current job sa Cebu, sir? Okay. So I am a graduate of hospitality management at the University of San Jose Recoletos. So after my college days, I work as a waiter. So mao gini first natong uh, trabaho. Atong time nga musulti sila HRM before bani ka hotel and restaurant waiter dayon receptionist. So my first job was server at the restaurant diha sa SM. Um, Pwede na ko isulti ang name sa restaurant? Yes, sir. It's okay. So ang name sa restaurant is uh, mga fried chickenan lang, mga fried chickenan. So that's my first job after my contract. Okay, before is contract ra magud ang trabaho sa una. 6 months, 6 months. So after my 6 months, abroad ko. So during my application sa abroad, ako gi-applyan to dili kay usara ka agency. So first na kong gi-applyan nga agency diha sa Puente. And then after na kong ni-apply is dito sa akong gi-applyan is daghan na kag makaila. So imo ang makaila dito daghan na sa sila giadto nga mga agencies which is dito ko i-introduce nila nga bay kumpleto na mga requirements. Let's go to other agency, apply ta. So dito sa ko nakaila og amigo nga i-apply mi og peso dito sa Capitol which is dito ko nadawat. Yeah. Ato nga time man good is kung kinsay makauna namo og tawag from the agency tawagan mi mo yung i-priority. Yeah. Ato na time is dapat kamo if mo apply gyud mo abroad pagpangutana mo unsay mga requirements kailangan kay para inig-apply ninyo inighatag nila requirements ready na mo dili kay diha pa mo ni apply diha po mo makuha og requirements so
hassle sa inyo nga part, and then ubo og chance nga madawat. Kay pangutan-on mo, especially cruise ship karon, dili siya sayon kay nagkagay requirements baon. By my time, atong 2013 siguro, ang tanan requirements sa cruise ship is dito pakuhaon sa Manila. Ang dako kay kagasto. So kamo karon, swerte kay mo karon nga ang mga agencies is naa na diri sa Cebu. So pwede na mo maka-walk in sa ilaha nga mo apply. Then karon recently working at Questmano. So ako ang side duties dito is also departmental trainer, brilliant in skills trainer. So bago lang na update last year, i-update na sa last week ang amo ang certification as a brilliant trainer. So currently karon is my job is banquet waiter. Banquet supervisor. Naanad mo waiter. So banquet supervisor, but my first job there sa Quest is bartender. After 3 years na ko pagka-bartender, they promote me as sa regularization. Regular lang sa. After sa regularization, nahimo ko ang bar captain. Bar captain, and then after sa bar captain, nakita ang potential, nahimo og restaurant supervisor. And then after sa restaurant supervisor, ibali na sa nila og banquet supervisor. And then departmental trainer. So, pili ang pilang kuan. First aider. Sa hotel man Yes, sir. wala minars, kami nga first aider is kami ang dapat substitute nila. So dili kay if you're working the hotel, you have your job description, kana ray mong trabaho. So if you're working in the hotel, mas better daghan kag mahibaw-an even if dili na imong department. Okay. In the hotel industry or ato ang industry is dapat dili kay usara ka job description ning mahibaw-an. So dapat nagibaw sa sa mga laing departments sa ilahang mga trabaho. Okay. It's for your own good, di ba? Mas daghan ka og nakatunan. So bisag asa ka ibala nila, you're qualified. Okay, dito gayo og kanang especially sa ato ang part as a hospitality management. Mao ginay dapat natong mayroon if you're in the hotel, tanan nga dapat trabaho sa usa ka tawo sa hotel dapat kamao mo bisag dili lang mo master a little bit of everything kana. Yan focus mo sa inyong job description ngayong gi-applyan. Left na siya. Okay, now currently ako is banquet supervisor. So sa ako ang part, if they will ask me if I will go to that certain department, walay kurat. Pwede ra gyud bisag imuubo kong security nila, pwede ra gyud because I know what's their job description. So bisag asa nga department, except lang ang mga department heads ha. Exec cops, it's a little too high for me. Especially numbers. So numbers sa mga DH mo na lagi fokusan. So sa ako ang gifokusan is how to handle problems, how to handle different nationalities. Okay. Amo man ginaon mo na namo. So sa kung saan pa na nila og bali-bali ang problema, you're properly trained. Walay problema nga dili masulban. Lisod siguro, pero dili imposible. Thank you so much for that, sir. When you work abroad, sir, unsa imuhang mga experiences working with guests and co-workers from different cultures, and
unsa ang mga main difference sa imuhang experience sa abroad compared diri sa Cebu, sir? So, start na sa co-workers lang sa. So, ang when you work abroad man good, you have maybe almost complete nationalities yun nga imuhang ma-encounter. So, first na ko na experience dito is ang mga tao is maayo pa kay nimo. Maayo jud na sila. First, ila nang ipakita kung say maayo nila. Dili pa na nila ipakita first ang ilahang bad side. Of course, di ba? So, dito man god sa akong gitrabuhan, when you work at the restaurant, especially sa akong gitrabuhan is kakuan mo ng TGI Fridays. Thanks God it's Friday. Ano ko ang restaurant nga gitrabahoan. So, I've encountered mga nationalities dito, Egyptians, mga Indians, Pakistan, Nepal. So, sila, dali raman sila ka halubilo, but never trust yun anyone there except yourself. Ayaw i-share tanan nila on what have you learned there. Okay, sa ako nga part man good, na-trainer sa ko dito sa TGI Fridays, but those things that I learned dito sa TGI Fridays, dili man good nimo ma-apply dito because of sa mga tao, sa mga tao. So what I mean is, ang mga tao mo dito dili kasabot. Okay, paano ko Middle East? So sa Libya, sa mo na imo og hatag fine dining pa na imuhang serbisyo diya, they will never understand it. Kay ang mga nationalities dito is lahat isalingan man good is they have their own kwarta. So daghan dato sila. So ang tanaw nila nato mga Pinoy, mga sulugoon ra gid. That's why ang akong na-realize na sa bunsaon pa nako og katpon diri. Ako ipakita nila, they will never understand. That's why akong gibuhat is pag-training me, ang akong gi-train is akong gi-keep sa akong self. By the time when I was here in Cebu, that's the time na diha na ako gi-apply ang akong nakatunan dito sa gawas. Okay. Diri man gud sa ato is ang mga tao is particular jud gayo na sila sa mga service. So kailangan kung say first, especially kung sa restaurant ka, service sequence, dapat welcoming to bidding farewell, imo ginang ma-execute og tarong, especially when you work at a fine dining. When you work at a fine dining, ang pinaka-importante yun is kanang service sequence. The service sequence starts at welcoming the guests to bidding farewell. So, welcoming the guest, how we welcome the guest, how we check their reservation, how we lead the guest to the buffet table, how we lead the guest to their table, how we present the waiter, the server, how to present beverage menu, how to serve beverage menu, how to present food menu, how to serve food menu, and then validating guest satisfaction, presenting the bill, validating overall guest satisfaction, and bidding farewell. So mo to ang akong istorya, taas-taas siya, but nasa kuna na nako kay everyday ko mag check ana sa akong mga staff. Ako lang hint ninyo when you apply, especially sa inyo girls, receptionist, ang interviewer, ako may interviewer diha sa among department. So akong pangutan-on gyud, especially sa receptionist or cashier. Naa mo gyud uban nga mga apply, they act like they know already sa service sequence, but ipangutan na sayo-sayo. Makasulti sila, but ang sequence is dili hanay, wala kasunod ba. So sa inyo is dapat mabaw mo ng service sequence. You can search it. Generally, makita mo ginadiha from welcoming to bidding farewell. So
mo na ang kalahian dito sa gawas is wala na ko na-apply ang akong nakatunan sa akong training dito sa gawas diri na ko sa Cebu gi-apply and then enhance na ko through training lang gihapon. So kamo as students, if you work in the hotel industry, never expect yun nga expect mo nga when you work naagi mo extra time for the training. Dili na mo stop ang ato ang pagkat-on, dili mo stop ang ato pag-train after you graduated. So when you graduate, tagalan ta mo ka idea. When you graduate, pasalamat mo kay mana mo og eskwela, pero when you work, you still learn. Every day is a learning day. So kana mo inyong bantayan. Dili kay of course malipay ta kay hindi graduate na ta, but when you do your OJT, asa mo on the job training, make sure na you learn, you know your purpose why you are there. Dili lang kay para lang mo-graduate ka mo nang what's your purpose, make sure what you know why you are there. So that's it. Thank you, sir. During sa imong pag-work abroad, sir, or even diri sa Cebu, na ba kay experience nga nagka-misunderstanding tungod sa differences sa culture? And unsa nimo pag-handle ang mga ingon ana nga situation, sir? So dito sa abroad, I really don't I don't remember nga naka-encounter ko dito sa abroad ha. But ako mga kauban naka-encounter sila. But kung what to mo sa abroad, natay gitawag og PIDOS. Kanang PIDOS means pre-departure orientation seminar. So ang mo orient ana is ang agency. So mostly ang ilang i-orient dito is mga do's and don'ts. So pag seminar man gud mo sa agency, pag PIDOS na mo is puro man gud don'ts ilahang kuan halimbawa sa amuha ba. So tanan na mo nga mga ma-encounter dito sa gawas, as much as possible nga makalikay lang jud ka. Moro ginailahan pinaka-importante pinaka safety nga buhaton sa especially sa tuwa Filipino. You know already nga murag lahi man ni mura mag kita tag-away ani. As much as possible lihay na lang gyud. Patas imuhang pasensya. Okay. Daog or pildi ka dito, especially ana sa cruise ship, if you encountered like kanang fight, kamong duha nga apil, balik yun mo sa Pilipinas gid. Dito sa abroad. Dito sa abroad is kung sa imuhang sala mo imo ibayad sa Saudi nga part ha. Kung sa imuhang sala mo imo ibayad. Panalitan ako nakasaksi ko og Pinoy nangawat siya. So ang tawag na Alibaba. So kita ng Pinoy dito nga nangawat siya, naputlan siya og kani giputlan siya. Kanya katong that's their law sa ilahang country ha. So naasa ko yung nakitaan dito nga I think Vietnamese nga babae, nakapatay siya sa iyahang amo nga lalaki. Ang iyahang kabayaran sa niya sa life. So dito sa gawas wala kay ko naka-encounter no. Kato lang ang mga nakita nako nga experience. Nga as much as possible if hindi ka makulihay na lang gid. Pero diri sa Pilipinas na naman ta diri na sa Cebu. Ako as a bartender nga na ako sa pool area na
or captain ko ato. So busy kay ang full bar ato, and then there's one guest na foreigner siya. I think he's from US. Dako kay siya nga tao. And by that time, busy kaayo. I was entertaining a guest from Korea, and then siya ni batin siya sa kilid. Wala sa nako siya gi tagad kay nagstorya pa man ko sa usa. Pero nagbarog ra siya. He never say anything sa nagstorya ko sa Korean, ngayon siya nga pumayad na. So I settled his bill, I settled her bill. And then, basta naamgo ka sa bartender ko as well as cashier sa ko ato. So ako'y nag-entertain sa Korean. Nya gipaspasan ako mayo kay naghanap magayong tao sa akong area. So akong gipaspasan. Wala siguro to kabaw ang foreigner na nakuman ako og entertain sa Korean. Mo tingon siya ko, "Sir, how may I help you?" Ana siya nako, finish her. Ko, "I'm done with her, sir. I already settled her bill." So, "I don't like you." Ana siya ko, I don't know, di na niya ningon siya nga, "I don't like you." Mo to nitubag ko, but I'm just standing my ground. "I'm sorry, sir, if you don't like me." "Why?" "Why, sir?" "I don't like you. You're so hard." So, siguro ni siya iyaha sang utok, no? Naiyahan kong libutan. Kaya mo kasabot, ingom siya nga, "You're so hard." Hard siguro. Sa ako ang pagsasabot kay by that time, kuha pa mo kayo active na gusto sa gym ba? Sa siguro tayo bagga sa datong lawas sa dasaw na. So, pasig mo ito yung pasabot, kahit kuno kay kong lawas na. But I don't think so. Kay iyahang kuhan mo kuhan kayo siya kalibay na ko. Mangayo siya sa iyang bill. Umayan na siya. Yan, hindi siya sa ingon ako nga, "I don't like you." So, nalibog ko "Yes, sir. So, you want your bill?" So, ako nila nakita ko paagi na mausap mo ang conversation gani nga sa iyang kasuko. Ingon na lang ko niya nga ako nila nag-anticipate nga o siya gusto. So, ikan man siya ni order, niadto sa bar. So, meaning, nag-ilis naman siya. So, ako'y nagsabot nga, nag-fill out na siguro ni siya mo nang niyari diri sa bar. So, after atong mingon siya nga, "I don't like you, you're so hard." Yan na siya nako. Nga, kanang, kuhan, sa tawagan na, ihagad ko niya sa bagay. Yan, ako, biya kayo siyang tao, ako, para biya ko 5'7", niya siya, mga 6'3", siguro 6'4", niya, maybe 300 to 250 kilo. O, atras yun ko, "No, sir. I'm just doing my job here, Nana ko. I'm just doing my job here. I'm sorry if I offend you." Motong Nana, I'm sorry if I offend you. And then, "Do you want your bill, sir, so I could prepare it?" Moto siya nga, "Yes." So akong giprint iyang bill. What happened is, pag-check niya siyang bill, tanaw siya siyang wallet, mo ding nagsuko-suko siya kay iyahang kwarta di ay kulang. Wala siya ikabayad. Mo nang nagsuko-suko siya nako. Mo to sa kaayo sa nato, mo tiningon ko nga I could send someone to go to your room. So it won't be hassle for you to go down back kay dako biya siya niya tambok ako lang sa anticipate nga kapuya na siya muna o mo nang ako siya gignan nga kanang I'll just send someone to your room to get the payment for your bill. Kaya ang kwarta kuwang mag-abot, I think 100 siguro kapin ni kuwang yang kwarta. Mo to alibay ra dito niya ako nga sumusuko siya kay tanaw siya siyang kwarta. Kaya naamong ko yung guest man god nga take note mo niya na ay mga guests yun nga maro kayo, especially if they're going back and forth na sa mga foreign countries.
daghan kina silang nahibawan, daghan sa kina silang buhaton para ma-compensate lang gina ang ilahang mga gustong makuha, like free breakfast, free rooms. So nagi yung mga uban guests nga pahong nga guests ba nga mangita sila og complain aron lang nga matagaan sila og compensation, like naiuban kung grabe na jud kayo tagaan og free overnight stay, kung makaya-kaya ra tagaan og fruits ipahatod sa room, kung gamay tagaan og free breakfast, lunch or dinner ana gani. So bantayan na sana ninyo nga inga nga klase nga guest kay nagdaghan sa na sila kay of course sa kita Pilipino ra ba ang ilara bahang na naibawan sa atoa ang pinaka number one nga asset as a Filipino is our hospitality ba. Mo nang watch out lang kita na. So diri ang akong gibuhat ato nga time I always just standing my ground doing what's my job is. So wala ko mo atbang sa iya ha ni spark naman siya. Kay kung ako mo spark sa kayo may duha. So the problem will not be solved. So akong gibuhat, I'll stand my ground. I was looking what's the problem is and then look for a solution kung how to solve the problem and then bidding farewell. Yes. Carla, kato lang. So, thank you so much for that, sir. Good evening, I'm Nina Jean Parto. So, base sa imong experience sa abroad of ari sa Cebu, sir, unsa nga skills or qualities ang importante para sa usa ka hospitality professional para maka-handle of guests from different cultures? So, thank you, Ninya, for your question. So, generally lang, no? Para dili mo maligaw ba sa ato ang trabaho sa hospitality management. So, as a trainer, can I ask a question sa inyo ha? Pwede ko mo ask a question? It's a relevant sa imuhang question, Sir. So, my question is, who is your VIP guest? Chin, who is your VIP guest, Chin? Anyone can answer. Who is your VIP guest? Okay, I will answer for you all. Ang VIP guest is, pakutanan ako, kinsa na ang mga VIP guest? So, the answer is, generally ha, siguro ang uban wala kabaw. I'm not saying kamo, ang uban mga tao nga nananabaho sa hospitality. Remember, ang VIP guest is whoever step in your hotel and restaurant. Sa doors and restaurant is a VIP guest. Treat them fairly. Wala kay gipalabi, wala kay gipaubos, wala kay gipalabi. So, dapat ang every guest nga mosud sa restaurant or sa hotel is a VIP guest. You never know kinsa na sila. Daghan kayong mga kwartahan nga magkuan lang, magsandal, mag-short, pero kwartahan nga hotelier. Naiuban nga kuan kayo. I'm sorry to say this ha. Porma kayo, yaman, chapiron ra. So ayaw og think on what their appearance is. Think of the job description that you have. Think why you are there, why you are working there. Ug unsang mga nindot sa hotel nga mahatag nimo sa inyong So again,
treat your guest fairly, regardless on their appearance, regardless on their nationality. Of course, and bisag na atay problema sa balay, boyfriend, girlfriend, sa asawa, sa bana, leave it to your locker. Ibili na sa locker. Yeah, kuman ay nagdalha dito sa imuhang department kay you can kita og away sa imong mga coworkers. So again sa um, other nationalities, there's no certain kailangan ka mamay kay pagkamoy English ya. Importante is you can understand each other. You can understand kung unsay need sa guest, unsay kinahanglan niya, especially kanang mga minor concern lang, kanang bisag mga minor concern lang, ayaw mo relax ka ng minor concern kay kamay ra kay na concern niya. If you're not giving a feedback, it will turn into major concern. Niya kayo. How did working abroad with different cultures help you grow personally and professionally as a hospitality worker? It helps me a lot. Sa ako ang good part no, Thailand dito sa abroad kay I don't have a lot of experience sa abroad nga kuan uh, with me and the guest ba kay ang mga guest dito is good kasabot og English. So kami mo'y ni-adjust nga makabaw sa ilang language which is ang Arabic. So sa ang ibuan sa nako dito basic ra sad kayo. Unya ang pinaka number one dito na kailangan nimo mahibawaan is ang sign language. Ana kanang bayad kay di ka not understand English language man gyud. Yeah. Na ako'y nahibawaan nga Arabic which is mayra kaayo. So wala kay ko'y kuan na kanang kuan sa abroad. Diri noon sa Cebu, which is I have a lot of guests from foreign people from US, from Finland, from Trinidad and Tobago, from Canada, Australia. So it helps me grow knowing that I have a guest from other countries that became a friend, not only a friend, became also part of my family na sad. So why they became part of my family? So by the time they were here sa Cebu and then ako'y nag-entertain nila, ako'y nag-serve nila. So I was just following the standard but kitang kuan man good HM students or HM graduate. So kanang standard man good is basihan lang na siya. So dili na siya ingnon nga mao gyud dapat buhaton. Lain lang na siya para dili ka maligaw sa imong trabaho but of course lagi na adlib atong paniraho. So sa ako nga part is when I have guests from other countries nga entertain or deserve dire, I was following the standards. I was being myself. They're here magod sa ako ang country. It's because they're one naman ay travelers, backpackers. So ako ang guest magod is basta na ako'y guest, the travelers become loyal guests. What I mean is those people nga na-encounter nako, those are people nga they always travel everywhere. But by the time, wala ko manghambog ha, but by the time nakaila ko nila diri sa Quest Hotel, they already stop traveling na kalibutan. And by the time muli sila,
after sa ilahang trabaho dito sa ilahang country, mubalik gid sila sa Cebu. Dili na gid sila mo travel og lain pang lugar. They stop traveling. They go back to west where I work. So meaning is they come back as a loyal guest na. From a traveler to a loyal guest. So yun sa man anako, nganong a traveler. Bisag kamo ganahan di kay mo sige travel ba. Nganong ni travel mga tao. So daghan kina siya og meaning may uban mo travel lang kay they want to explore. May uban mo travel lang kay there is missing in their life. May uban ni travel lang kay I want to be myself. I want to know the culture of the other country. But kani ako mga guests nga ni Ari diri, they're all travelers. They wanted to, they're looking for a place to stay for the rest of their life. Ang uban is they wanted to stay here for good. Ang uban is duha-duha pa. So, what I did was I was just being myself, and then ipakita nimo nila nga they are not from the other country. Ipakita nimo nila nga local sila diri. Istoryahan nimo sila nga kanang sir kumusta? Kumusta ko nimo always, and then kanang of course niari na sila diri kay napay kulang siguro sila kinabuhi. But yeah, nabuhat to na ko nila for about 15 years na nako nga guest sila. So sila means daghan. So ang uban is will be coming this year na guest nga moari dire. Ninong nasa kong anak kay of course dugay na nakaila na ninong na. And then mga unom ni sila mabalik diri. Some of them is nagduha-duha pa, but 3 of them decided nga moari na diri kay of course na naman sila kaila nga masaligan nila or ma-trusted nila ba, which is ako. So kung sa mga kailangan nila diri, I could back them up. So let's see soon kung mangari man guys sila, kung makompleto sila, I'll send a photos, I'll send it to you guys. So there are mga duha na sila ka Trinidad and Tobago, duha sa Canada, usa sa Australia, tulo sa US, upat sa Finland. So kanang mga nationality. So soon sad, especially I think one of you naagi maganahan mo adto cruise ship sad. So while you are young, explore, so you can know the culture of other countries. And then by that time you will settle down, daghan na mo bound. So dali na kayo magpasunod pa ako. Curious ako Okay, sir. Thank you for that. So, ang next question is, sir, while working abroad, unsa nga challenges imo nga encounter and unsa ang motivate mo nga upod kayo sa industry? One. Ang during abroad nako, ang usa sa naka-motivate nako is that was my first abroad, no? So I never know what to expect dito sa abroad. So when I was there, when I stepped on the airport dito sa Saudi, I thought kung pwede ra mo balik sa Pilipinas. Kay perting inita gid dito. But lang, makalutog itlog sa
chicken ang ilang krasada dito niya kada lingi nimo kay kuan disyerto. So what are those things nga make me motivate? Um, when I go abroad man good is I have a child which is 8 months pa. Okay, kung dari ko manarbaho ato, I don't think ma-survive for para sa ako lang ha. So, yeah, ato nga time man good is sa amo nga generation lisod pa kayo mangitaw trabaho. Karon kay nagana kay AI, interviewon ka online na lang. Sa una kay paspas ka bakiray. Wa kay bakir di ka kasudog trabaho. So usa sa naka-motivate na ko is ang akong bata na magwangan. I think Chin, you know Karjan. So nandito ko sa abroad, it's because of him and my wife. And other part is katong niadto ko sa abroad when I was a bartender. There was an incident nga nabuthan ko og sugar syrup. That was morning shift ko ato kay ang morning shift man god is production, mga production na siya. So I was making a production of orange juice, production of sugar syrup, and then if you're working this one sa orange juice, dili lang kay orange juice imong trabaho, naabot jud kay lain nga trabaho while nag squeeze ko orange juice ato. Imagine squeeze ko orange juice for what? Tulo ka sako. Tulo ka sako niya dapat imo nang human for about mga 1 hour kapin. Nya napakay when nag-squeeze ko ato, naghimo sad ko gibutang nako sa oven ang sugar. So pag nahitabo is pag set sa time nitingog na ang microwave, akong giablihan. Pag abli na ko sa microwave, gabukal-bukal. So, supposed to be dito sa kwaon, kaya pressure niya puno pa. So, tungod sa kadaghan sa akong trabaho, akong gipaspasan, pag tangtang na ko sa kambro, sa sugar syrup, ni buto siya. Pag buto niya, akong naong diri, napaso, mura kong flame break ka, tibuok kamot na ko. Mura flame break ka, napaso ko. Ato nga time nga incident na napasok ko, nabuthan ko, wala gyud itabang nako bisag usa. I was thinking ani gid ni abroad lisod kayo. How do I say this? Maningkamot ka pag-ayo. Haron lang ka haron ma-survive ka. Kay ato nga time, dahil lang ko ato, kay practice kita mo gid. Daghan na pasok mo diri, wag ginitabang nimo. Ya ingno lang kasi mong kauban, okay lang yan pre. Wala, they never take care of you kay nagkuan man sad sila sa ilang gagawin mo tong ato na time. I was really motivated nga and I was challenged also kay mo din ang gusto sa company. So what I did is motivate ko sa ako ang akong pagkatanga-tanga sa datong nga time. And then tanaw ko sa akong mga kauban ko, di man sila mo kuha na ko kanang mutabang. But ako nga part sa Pilipino, mutabang ko nila. But despite of all sa imong kaayo, wala sila ikasukli sa imo. So ang imo nga is i-impo na lang nimo sila. Kaya mo sa bilang una, but what I did was naningkamot ko na dili na ko madisgrasya, naningkamot ko nga ma-survive ko every single day. Naningkamot ko nga makauli. Kay ato nga time is lisod kay siya iuli. Kay ang uban nga mga kauban ng boss ganahan mahuli, ang makauli is di na mamalik. So kaming mga nabilin, we extended for about 6 months siguro. Supposed to be makauli na ko this year. So na-extend pa for 6 months kay ang mupuli na mo, wa man mo balik. So kana ko
Kung ni gusto sa company, nakuha mo ko na trauma ko ba kay the company itself is wala sila pakialam na mo. So, mga staff dito is mga Egyptian, mga tapulan, mga traidor kayo. So, mo is kami kapit kamay eh. May mga Pinoy dito. So, nakita na ko sa uban nga mga nationalities maayo kay sa tubangan kanag yung number 1 kanang Egyptian. Ay mo sali ka na kung madto na mo abroad, maayo ka na sila sa inyong mga tubangan. Talikod nimo dugabon ra kana istorya dauton kana sa management. Proven and tested na namo. So, ayaw mo kumpiyansa ng mga Egyptian. Kanang Indian is ray dagko ana. Sige ra nagstorya si Yaw pero way buhat. Way trabaho mahimo. So, ang makamotivate ra gyud ako nga naa dito is really, of course, number 1 is my family. So, motivates me my family, and then kanang pag-ampo na ko sa Ginoo nga ayaw gyud taong ko biyahe ni Lord kay ako ra biya sa. So, all in all, I survived 3 years and now, so I'm still working at the hospitality management, which is first na kong course biya, engineering biya ko. Pag first semester, second, 1 year ko sa engineering. Now, nagtudlo na ko. So sometimes, naamuato ko og lain-lain nga eskwelahan dyan to teach dito sa province part of Cebu, sa dire sa ACT Cebu wala pa ko'y schedule mohon siguro. So kana inyohang school is university na no sa Leyte? Hindi na mo kailangan waring Cebu. So, wala na mong Cebu to apply. Bali na ano ni kuan ka ng international ba, like nag-offer ang university nga mag-utility sa international. Nakaingon dito yung mama na day. Sabi daw it's a good opportunity sa inyo nga you could have your training abroad. So once mahitabo mo gani na, take care of it, learn from it, love it. Ana lang gid. Do it by heart. Okay, Chen? So, thank you for that, sir. My name is Jasmine Permanghel. So, for the next question, sir, kay para sa imo, unsa ka importante ang cultural awareness sa paghatag og good customer service, especially sa international guests, based sa imong experience abroad and diri po sa Cebu? Thank you, Jazz. So, unsa ka importante no ang tuang hospitality from abroad? Abroad and sa Cebu, sir. Unsa ka importante? Yes. One, abi nimo Jazz, everywhere in the world, there's always a Filipino. So, you cannot imagine the world without Filipino. So, I searched it before sa mag-apply pa ko og abroad. So, daghan kayo mga countries nga they need Filipino. Nganong Filipino man? Kaya nga naman, ang Filipino is a hard worker. Filipino is a lover of their work. Filipino is very hospitable. Ang kanang hospitality, again, that's our number 1 asset. Bisag wala ta, mapaganaha ta, aron lang ma-please na to ang mga bisita. Like for example, kanang nata sa to, nangaon ta na yung mga gi. Diba? Kuya rin, mangaon ta, mangagda ta.
dili na siya ingnon nga buhaton or kinupya na to kay within ourselves um, mugawas ra na siya og natural mo guna siya nga talent sa ato agud ang atong hospitable. So when you compare it to other countries, I don't think you can compare it because layo ra jud kay na sila nato. Ano man kay kung natay trabaho as a Filipino, good if we have a job, ato man gunang ato ang marugan ba kung sa atong trabaho gani. If you say it to other workers, foreign workers, daghan ka na sila yaw-yaw. Moingon na sila, I know my rights, I know my rights, I know my rights. But at the end of the day, sila rin mo huwag tangang trabaho. Unang kita, sa Pilipino, unang importante ang hospitality. Kay, asa Pilipino, dili na ta maglisod, ana. Kay, built-in na nato. I don't know, wala na siya, hindi naman kailangan nato i-study ang hospitality. Kay, within ourselves, gawas ra na siya normally. Manang uban nga mga workers from other countries is believe it or not, masuya gina sila sa Pilipino. Masuya gina sila. Kaya ano, naamog tayo istorya natin. All in all, I survived 3 years. And now, so, I'm still working at the hospitality management, which is, okay, first na kong course biya, engineering biya ko. Pag first semester, second, 1 year ko sa engineering. Now, nagtudlo na ko. So sometimes naamuadto ko og lain-lain nga eskwelahan dyan to teach dito sa province part of Cebu, sa dire sa ACT Cebu wala pa ko'y schedule. Puhon siguro. So kana inyohang school is university na no sa Leyte? Yes. Hindi na mo kailangan warik Cebu. So, wala na mong Cebu to apply. Bali na ano ni kuan ka ng international ba, like nag-offer ang university nga mag-visiting sa international. Nakaingon dito yung mama na day. Sabi daw, it's a good opportunity sa inyo nga you could have your training abroad. So once mahitabo mo gani na, take care of it, learn from it, love it. Ana lang yun. Do it by heart. Okay, Chen? So, thank you for that, sir. My name is Jasmine Permanghel. So, for the next question, sir, kay para sa imo, unsa ka importante ang cultural awareness sa paghatag og good customer service, especially sa international guests, based sa imong experience abroad and diri pod sa Cebu? Thank you, Jazz. So, unsa ka importante no ang tuang hospitality from abroad? Abroad and sa Cebu, sir. Unsa ka importante? Yes. One, abi nimo Jazz, everywhere in the world, there's always a Filipino. So, you cannot imagine the world without Filipino. So, I searched it before sa mag-apply pa ko og abroad. So, daghan kayo mga countries nga they need Filipino. Nganong Filipino man. Kaya nga naman, ang Filipino is a hard worker. Filipino is a lover of their work. Filipino is very hospitable. Ang kanang hospitality, again, that's our number one asset. Bisag wala ta, makakanaa ta, aron lang mag-please na to ang mga bisita. Like for example, kanang
nata sa tuwa, nangaunta na yung mga agi. Diba? Uy, ari, mga unta, mga data. Dili na siya ingnon nga buhaton or kinugya na to. Kay within ourselves, um, mugawas ra na siya og natural. Natural mo guna siya nga talent sa ato agad ang atong pagka-hospitable. So, when you compare it to other countries, I don't think you can compare it because layo ra jud kay na sila nato. Ano man kay kung natin trabaho as a Filipino, if we have a job, ato man gunang ato ang marugan ba kung sa atong trabaho gani. If you say it to other workers, foreign workers, daghan na sila yaw-yaw. Moingon na sila, I know my rights, I know my rights, I know my rights. But at the end of the day, sila rin mo tangang trabaho. Unang kita, nasa Pilipino, unang importante ang hospitality. Kay, as a Pilipino, dili na ta maglisod, ana. Kay, built-in na nato. I don't know, wala na siya, hindi naman kailangan nato i-study ang hospitality. Kay, within ourselves, gawas ra na siya normally. Nang uban nga mga workers from other countries is believe it or not, masuya gina sila sa Pilipino. Masuya gina sila. Kaya ano, naamugod tayo istorya na ating buhat. Ang ato ang istorya ato nang gibuhat. Ilaha is, ilaha ang istorya wa buhata. Dili na makita for me, dili na ko makita sa ilaha nga naay hospitality sa ilaha. But as a Filipino, may kag Philippines, pangan palang daan, number 1 na siya nga country which is very hospitable, very friendly, and that's what the foreign people is looking for. And then once nga naatay foreign people nga wari diri maka-experience sa atong hospitality, what people can share to other people, ila nang ipanabi mo nang importante yung gayo nga naatay mga foreign people diri. We treat them on how we treat our neighbors, how we treat our family. Naatay simpatya sa ilaha, especially naa sila diri because asyon lang ana importante kaya to ang hospitality, kay they will bring it to their homes also. They will share it to their friends, and now if it will happen, ang atong tourism is Osaka, mudaghan na to ang mga turista, which is kita may maka-benefits. Okay, we have a lot of job. Okay, daghan naman tao mga tourist nga niari sa ato ang country. Diba? So, from my working abroad, I don't think it wasn't that good experience when I go abroad. So what I did was, again, I learned from there, and I apply it here sa Cebu. And then, ako na lang adliba na lang or improve na lang. And then now I become part of the hospitality management people like you guys soon. Thank you, Jess. So, for the last question, sir, so as a student like us nga nag-aspire to enter the tourism and hospitality industry, also sir, ang imong ma-advise sa amo on how to properly handle guests from different cultural backgrounds. Okay. So, again, no, kita Filipino is known as number 1 country nga hospitable, di ba? So, akong ika-advise sa inyo ha, as a tourism mo tanan, no? HM, sir. Wala tourism sa inyo, ha? Wala. Okay. So, ako ika-advise ninyo, mga fellow students, panarbaho og tarong, eskwela og tarong, o niya patuon ni magpapa,
those things nga you've learned from your house, you can do it also in your work, especially sa um, hospitality management. So, sa gitudlo ni mama o papa, pagpilo sa habol, paghugas sa plato, please do so. Tumana ilahang kung sa ilahang itudlo sa inyo ha. Kanya, for me as a trainer, sa inyo ha, please be open-minded, never close doors, um, learn every day, um, learn every day, and then take note ani quote ako i-share ninyo ha. Ready na mo? So, ang kanyang quote says is, if you're not struggling, you're not learning. What does it mean? If you're not struggling, meaning you are in your comfort zone already. You know already those things nga naa sa imong palibot. But if you're struggling, wala ka sa imong comfort zone. Meaning, daghan kayo og mga things nga running in your mind gani nga unsa man ni wa ko kabawa ni. So that's the time you're learning if you struggle. Because if you struggle, you're looking for answer ba. Di ba? So again, if you're not struggling, you're not learning. So struggle every day so that you can learn every day. Okay, never stop learning, never stop learning, never stop learning. Thank you. Thank you, sir. So, Okay, again, ha? If you're not struggling, you're not Learning. learning. yes. So, that was the last question, sir. So, thank you. Lari ka, sir. Basta, pag namang nakatulog na ba? Dili, sir, nalinaw ra ko. Sige. So, before we end our interview, sir, we would like to sincerely thank you for sharing your time, experiences, and valuable insights with us. Your answers have helped us understand more how cultural diversity plays an important role in tourism and hospitality industry, especially in providing quality service to international guests. So we really appreciate your openness in sharing your experiences, challenges, and strategies, which will help us greatly as future hospitality professionals. So once again, thank you kindly, sir, for accommodating us and for being part of this learning experience. We wish you continued success in your career, sir. So, buhay and happy. Thank you, sir. Thank you. Again, if you're not struggling, you're not learning. Keep it in mind. Yes, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Ayaw mo ka-discourage if you're struggling, ha? Because you're learning at that moment. You're learning at that time. Di pala na ninyo ma-realize, but soon you will realize. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. See you soon. Kita-kita tapon. Yes, sir. Yes, sir. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Good night, everyone.